Yo, good evening. Dinig mo ako, bro? Yes, dinig kita bro. Good evening. Good evening. So, ang topic natin ngayon is perseverance. So before we start, let's pray muna, bro. Ikaw na mag-lead ng prayer. Yes, bro. Sure. Let us pray, brethren, so that may the Holy Spirit of God will guide us in studying His will tonight in our live session of faith and spirituality. Let us pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat sa araw na ito, Panginoon, na iyong ipinagkaloob sa amin, Panginoon. Pinupuri at pinasasalamatan namin ng iyong dakilang pangalan at pinasasalamatan namin ng buong puso ang iyong kabutihan loob na ginawa sa namin sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap namin ngayong araw po ng linggo, Panginoon, na siya namin pong hinihiling po sa inyong Panginoon na ibuhos po sa amin, Panginoon, muli sa mga susunod na araw, Panginoon. Kaya, Panginoon, ngayon ay kami mag-aaral ng iyong dakilang katotohanan, Panginoon. Nawa ang kalooban mo ang masunod, Panginoon. Kayo po ang magsalita sa pamamagitan namin, Panginoon, upang ang iyong bayan, Panginoon, ay magkaroon ng kaliwanagan at magkaroon ng bagong kaalaman, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong mga maliliit na lingkod, Panginoon, ay magawa namin ang ikaluluwalhati mo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa namin ang pagtanggap mo sa paanyaya namin na bumaba ang iyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan, Panginoon, sapagkat sinabi mo na sa tuwing ang dalawa o tatlo, Panginoon, ay magtitipon sa iyong pangalan, Panginoon, ay nariyang ka sa gitna namin, Panginoon. Kaya ito ay dinadalangin namin sa pangalan mo, Panginoon, ang aming Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayun. So before we start, basa muna tayo. Basahin muna natin yung gospel. So yung gospel natin ngayon is from Luke chapter 5 verse 1 to 11. While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. He saw two boats there alongside the lake. The fishermen had disembarked and were washing their nets. Getting into one of the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat. After he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and lower your nets for a catch." Simon said in reply, "Master, we have worked hard all night and have caught nothing. But at your command, I will lower the nets." When they had done this, they caught a great number of fish, and their nets were tearing. They signaled to their partners in other boat to come to help them. They came and filled both boats so that the boats were in danger of sinking. When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, "Depart from me, Lord, for I am a sinful man." For astonishment at the catch of fish they had made seized him all those with him. And likewise, James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on, you will be catching men." When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him. So ang ganda ng gospel natin, bro. Ayan. Ang ganda ng gospel natin ngayon kasi ang dami natin pwedeng mapag-usapan dito sa gospel. Pwede. Maraming amen. Amen. Binigyan tayo ni Lord ng maraming pwedeng pag-usapan. Oo nga. At, di ba? Ayan nga, brother, no? Diyan sa verses na yan, marami tayong marereflect talaga. Marami tayong nakita eh.
Amen. Nung marinig ko yan sa mass earlier this morning, marami talaga akong na-realize, no? Marami. Ayan. Ayun. Ikaw, Brother So, Jones. madami. Ako doon ako um, doon ako na move sa, alam mo yung parang ginagawa mo lahat. Yung kumbaga parang you are evangelizing online, you use social media to evangelize. Tapos yung parang effective ba yung pag-share ko ng knowledge ko about God? Bakit parang kukonti lang naman yata yung nakikinig sa akin? Dito may hahalin tulad ko siya sa may hahalin tulad ko siya sa experience nila ng mga disciples ni Jesus Christ na alam mo yung ginawa na nila lahat pero wala silang makuha. So dito ko siya may hahalin tulad na yung evangelization is parang lalo na pag 'di ba pag mga lalaki pag nag-evangelize ka, ang tingin nila sa iyo weirdo. When you talk about Jesus, when you talk about Christ, lalo na sa office, they would find it awkward na, ba't pag-uusapan natin? So, no one is interested. I'm not saying na lahat naman hindi nakikinig, pero it's a normal reaction kasi bro, na pag when you talk about Christ or Jesus or anything about God, especially sa work, they find it awkward na, ba't pag-uusapan work to eh. So parang feeling, ang mga tao ngayon, parang iniisip nila is, hindi naman tamang pag-usapan si Lord sa trabaho eh. So ang tingin sa kanila, ang tingin nila sa salita ng Diyos ay para sa simbahan lang. Na hindi siya nababagay sa kahit saang, di ba? So parang yun ang mindset ng maraming tao. So dito, nahahalintulad ko siya na parang lahat ng effort binigay mo na eh. Pero I mean, bakit wala? Bakit wala man lang kaming makuhang isda? So, ihahalintulad ko siya sa experience na we are trying to evangelize online. We're trying to share the word of God online. Pero nandun minsan yung doubt na effective kaya ako? Kasi bakit parang kukunti lang naman ang nakikinig sa akin? So dito, di ba? Dito yung parang, eto bro, parang share ko lang din. Meron, naikwento ko na yata to dito sa Faith and Spirituality. There was one time na parang may younger brother ako na nag-chat sa akin. Gusto niya na mag-stop. Gusto niya na mag-stop kasi parang yung mga posts niya daw ay walang nagla-like. So sabi ko sa kanya, no, dapat hindi ka mag-stop dahil lang walang nagla-like. Kasi hindi mo naman ginagawa yan para magustuhan ka ng mga tao. You don't do it to please people. You do it to please God. You do it for those who are interested to listen to you. Hindi mo siya ginagawa para dun sa mga taong may ayaw. So, ang hirap mag-catch ng isda. 'Di ba? Ang hirap mag-catch ng isda especially sa panahon natin ngayon ng mga tao busy sa kanilang mga trabaho. Mahirap. Kaya sabi ko sa kanya, no, wag kang mag-stop dahil wala daw like. Wala daw like sa mga post niya about God. Sabi ko, alam mo, hindi naman yung mga likes and share, nakakatulong siya para mas may share sa maraming tao yung pinopost mo about God. Pero hindi yun yung defining, it will not define yung effort mo. Kasi may likes ka or wala, God sees your heart. God is happy with what we do. Kumbaga with what you do. Kasi yun naman kumbaga parang hindi mo kailangan i-approve ka ng tao. Hindi mo kailangan yun. Hindi mo kailangan ng approval ng tao. Ang kailangan natin, approval ni Lord. Kaya nga sabi niya, for they seek the approval of men, praises of men rather than yung approval ng Diyos. So, parang, hindi ko alam kung saang version, pero yun, marami sa atin ngayon, na mas gusto nila yung na magustuhan sila ng tao. Pero dapat hindi yun yung purpose natin. When we do the works for God, perseverance yung importante, brother May likes ka man or wala, may makinig man sa'yo or wala, dapat nandun ka pa rin. Dapat hindi ka umulan man or wala, may makinig man sa'yo or wala. I mean, stay. Keep doing what you want. Kasi hindi naman kailangan ng approval ng tao Kailangan mo ng taong makikinig. Pero kung walang taong makikinig, it's okay. Again, hindi naman natin siya ginagawa para dun sa mga taong may ayaw. Ginagawa natin sila para dun sa mga
kahit pa paano yung mga taong gustong makinig. Kasi hindi mo kailangan maging hindi mo kailangan maging sobrang sikat para pakinggan ka, 'di ba? As long as you know in yourself na you're Oo. sharing God sa mga kapatid natin, walang masama doon. Kaya dito naman ang kapalit naman 'di ba, brother? Kumbaga parang ang rewarding experience dito sa mga disciple ni Kristo is yung sumama si Jesus Christ doon sa sa pangingisda at napuno sila. So, ito naman, may halintulad ko naman to na kapag ang evangelization natin, lagi nating sinasamahan ng dasal, lagi nating ini-involve si Jesus Christ, sasamahan niya tayo at i-allow niya tayo na may mga taong hindi Amen. sumunod sa atin kasi hindi naman tayo si Kristo, may makinig sa atin. Kumbaga parang, ito yung sinasabi ko bro, diba sa GC ng CF Lamp na lahat ng gagawin natin, i-involve natin si Lord. For example, magsisimba tayo. Lord, magsisimba ako. Kasi kapag i-involve natin siya, para tayo nagpapaalam sa parents natin. So, dito sa gospel, yung sinamahan sila ni Jesus Christ na puno yung bangka nila ng isda na sobrang parang, di ba? Na puno na, wala silang pag-asa eh. Oo. So, dito naman, sa works natin kay Lord. Na-realize ko. Yes bro, go brother. Oo. Na-realize ko. Parang yun, parang struggle sila isang apologist na makikita mo, di ba, na katulad doon sa mga post likes, no? Makikita mo, hindi naman pare-pareho eh. Hindi na tayo magbabakit ng pangalan. Pero pag katumingin ka sa mga Facebook ng mga apologist, ng mga Catholic apologists, hindi pare-pareho ang likes, ang comments, ang shares, hindi pare-pareho yan. No? Parang naisip mo na, bakit ba ako mag-apologetics, parang iilan lang naman nakikinig sa akin, pare-pareho lang din naman. No? Ngayon, you are hopeless, no, na parang wala nakikinig sa akin. Walang nakikinig sa akin, walang nagpa-follow sa akin. So, parang panghihinaan ka ng loob kasi parang wala kang audience eh. Pero ito yung sinabi ko actually in one of the moments na ganyan ako. Sabi ko dun sa isang PFD, hayaan mo silang sirain ako ng sirain. Hanggat sa gusto nila. No? Bakit? Kasi until na sinisira nila ako, sige, no? Wala akong pakialam kung may makikinig sa akin. Kasi sa akin, basta ako, magsishare ako ng tungkol kay Lord, no? Magsishare ako at magsiserve ako sa Kanya kahit walang makinig. Kasi ginagawa ko yan kahit walang nakakita sa akin. Sabi ko kahit hindi ako nakikita ni Brother Fernan, hindi ako nakikita ni Brother Jess, hindi ako nakikita ng pari namin, ginagawa ko yun. I serve the Lord kahit walang nakakakita at kahit walang nakakarinig. Ginagawa ko yan. No? Hindi ko kailangan na mapansin ako. Kasi ang kailangan mapansin si Lord. Kasi sa totoo lang, no, yung followers natin, followers yan ni Lord, hindi yan sa atin eh. Na kailangan may fans club ka pagka ikaw ay isang apologist, no? Hindi na tayo lalayo. Sa buhay apologist ay magsasabi na, ay magaling ka, marami kami natututo. Pero mapapansin mo, bakit kahit marami na, kukunti pa rin sila, ikumpara mo dun sa kabila. Panghinaan ka ng loob dahil kaunti sa'yo, yung sa kanila marami. Hindi. Hindi ka kasi after dun sa tao. After ka doon sa mission mo. No? Kasi itong kakaunting tao na to, kung ito ay mag-share din, sabihin nila na, oy si ganito, nagpipreach about ganito, nag-evangelize siya about ganyan. Kung mag-recruit sila ng tao na manood para sa idadami yun. It's not about the quantity, it's about the quality. Medyo bumabagal yata internet mo bro. Na bibigay mo kay Lord. Kaya tama yung sinabi mo kanina, Jess, na gawin mo ang lahat ng mga bagay sa ikapupuri ng Panginoon.
gagawin natin yun. Hindi sa ikapupuri natin na, ang dami ko ng likes. Oh. Ito, nakita ko doon sa gospel, kakaunti yung nadala nila nung wala pa si Jesus. Kakaunti. Nung dumating si Jesus, marami na. No, ano ang ginawa? No, ano ang nangyari? Bakit dumami? Kasi hindi dahil kay Jesus. Dahil sa humility ni Saint Peter. 'Di ba sabi niya, lumayo kayo sa akin, ako ay makasalanan. 'Di ba? Dumami 'yun dahil sa faith niya, dahil sa humility niya. So, tayo mga apologists, kailangan humble tayo para mas lalong dumami ang sumusunod sa atin. 'Di ba tama, Brother Jess? Amen. Sobrang amen. Hindi ako makapag-caps lock ng agree. Okay. So, tama yung sinabi mo, bro, na tsaka dito sa gospel makikita mo talaga na by the way, habang nagsasalita ka, sinishare ko yung link sa iba't ibang groups. Kasi yun tama yung sinabi mo, bro, na we do not need an audience. We do not need to have a 1,000 viewers, 1,000 likes, 1,000 shares. As long as merong isang tao na manunood sa atin, as long as sabi nga, di ba, ni Lord, na yung nabanggit mo kanina sa prayer, as long pag merong 2 o 3 tao na nagkakatipon, like ito, meron 3 viewers tayo. So I claim it, 3,000 kaagad yan. Di ba sa Lord's Flag, ganyan pag meron kang 3 pesos, gagawin 3,000 yan. Yung as long as merong isa o 2 tao na nagkakatipon sa kanyang pangalan, nandiyan siya sa gitna natin. And ako personally, bro, hindi ko alam how it started kasi dati nasanay din ako na when I was doing apologetics, nung talagang kasagsagan ng puro ako apologetics is 2021 to nag-start 2021 ng mga June na nawalan ako ng yung mga likes ko dati about my apologetic articles is medyo nawala. So at some point or in one way, at some point in my life, na-disappoint ako na ano ba yung nangyari? Bakit biglang nag-decline yung likes ng apologetics ko, articles ko? Hindi kagaya nung 2020, hindi kagaya nung parang from January 2021 to May or June 2021 na pag nag-post ako ng apologetic articles ko noon, ang dami kaagad likes, ang dami kaagad shares. Tapos biglang all of a sudden wala. So sabi ko, pero alam mo yung I was really thankful sa ganung lesson na binigay sa akin ng Lord. Ang lesson na natutunan ko doon is hindi araw-araw Pasko. Hindi araw-araw is parang maraming may gusto sa mga pinopost mo about apologetics. Until now hindi ko na naibalik 'yun. Pero alam mo, brother, ang sinasabi ko lang palagi, ayun nga, yung gustong ituro sa akin ni Lord na lesson is hindi likes ang kailangan mo. As long as mayroong mga tao na gustong makinig or gustong magbasa ng binabahagi mo, ituloy mo yan. So, kaya nung pina-experience ni Lord sa akin yung frustration sa sarili ko na bakit nawala na yun. Nung tinuruan niya ako ng lesson na yun, na-share ko din yun sa bata, yung sa young brother na nagtanong na gusto ko na pong itigil yung page ko kasi walang nagla-like sa mga post ko doon. So, di ba, kumbaga parang it's really amazing, ang galing ni Lord, amazing siya on how He gives us lesson to learn from. Tapos yung lesson na yun, may isi-share natin sa ibang tao na para ma-realize na ay, hindi mo kailangan ng likers, hindi mo kailangan ng followers kasi hindi naman ikaw ang pina-follow Hindi ikaw yung sinusundan. Si Lord dapat yung sundan. Kaya ako, Brother Denmar, ito yung paulit-ulit kong sinasabi. When I created a page of my own, yung nakapangalan sa akin, way back 2019, tinanggal ko na yun kasi sabi ko, ayokong mapunta sa akin yung focus na, kaya I retained yung Catholic Faith Defense Philippines kasi at least ito, mag-appear man yung mukha ko, hindi ko pangalan yung page. Kumbaga, ayoko yung ganun yung tao yung mapapansin. Mas maganda kung ang mapapansin sa atin siguro is yung, meron kami mga natututunan kahit papaano. Sabi ni Sister Sheila Cortez, hello. And tuloy-tuloy lang.
Persevere lang. Amen. Nakakalakas ng loob yun si Sir Sheila. Ako, Brother Jess, actually, hindi lang ikaw ang nag-iisang naka-experience sa mga likes, reactions na yan. Ako naglaho din kasi hindi na ako nagsusulat ng articles eh. Naglaho na rin 1 year na. Tayo nga, ano lang eh, June 2021 lang sa akin, 1 year na. O almost, lagpas na ng 1 year, hindi na ako nagsusulat. Kasi ano eh, marami nang gumagawa noon and napansin ko na it's like parang kinukuha din yung articles, hindi naman nilalagyan ng credit. So at least dito sa video, kunin man nila yung video, nandito ako. Di ba? So, ang sa akin kasi, gusto ko tumulong. As long as gusto ko talaga tumulong. No? Pero I am not after the likes. No, yun, halimbawa, titignan ko yung isang profile ng ating isang kasi halimbawa, di ba? Dahil sikat siya, nakikipagbatuhan sa INC, hindi ka dapat maiinggit doon na umaabot ng 200 yung likes niya sa isang post. Hindi ka maiinggit doon eh kasi you are not after the people. No? Kasi at the end, no, kahit na hindi ka makakuha ng viewers, hindi ka makakuha ng likes or reactions, yung sarili mo, pwede mong dalhin kay Lord. No? Sa ginagawa mo, kasi you are not just serving the Lord for the others, but serving also God for yourself para sa ikababanal mo yung ginagawa mo. It's not always yung iba. Ginagawa mo rin yun para sa sarili mo. No? Kaya, halimbawa niyan, katulad ngayon, yung YouTube channel ko, o dati, umaabot yun ng mga 600 to 1K. Ngayon, nagtataka na ako kasi less than 100 na yung views noon. Hindi ako sabi ko kahit hindi makilala yung YouTube ko, kasi wala naman talaga akong balak magpasikat. Kasi gusto ko i-fulfill yun, Brother Jess. Yung sinabi ko dati nung nag-convert ako, wala akong layunin na sumikat, magpakilala ng sarili. Gusto ko to pa rin yun. Kaya nga, kahit mag-left behind ako sa mga apologies nowadays, okay lang. No? Kahit sabihin pa natin na yung ibang pages, pag nag-live, pag nag-vlog, no, yung mga Catholic pages, marami silang views. At tayo, kakaunti na almost 300 to 600 lang. Hindi ko nilalang yun. Kasi, yung 600 na yun, to 300 na yun, no? Yun ay discounted pa rin. No? Kaya, we are very fortunate na kahit tingnan mo ko ilan yung meron dyan, 3 viewers. At least you have 3. No? Ayun yung pagiging kontento, Brother Jess. Na ano mo ba yun? Yung pagiging kontento. Kasi pag we became na yung tinitignan natin numbers, gusto natin marami tayong followers, no? Gusto natin maraming nagme-message sa atin na, uy, ang galing mo, no? Hinahangaan kita, ganyan. So, yung iba't ibang mga papuri na sa iyo, no? Ang dami-daming messages araw-araw, ganyan. No? So, lalaki yung ulo, yayabang. Kaya nga, pino-point out ko, yung humility ni Peter. Kaya siya binigyan ni Jesus ng gawain or title as fishers of men. Kasi nga, no, yung pagiging humble niya, makakakuha siya ng tao. No? Kaya sa Bible, mababasa natin sino ang itinataas? Yung humble. But yung proud, babagsak. No? Amen. Katulad na naranasan natin, Brother Jess, no? Hindi na tayo mababanggit na pangalan, may mga malalaking apologists, maraming followers, pilit tayong ibinababa pareho. No? Pilit tayong ibinababa pareho. Pero kita mo naman, Bro Jess, no? Nasa na yung mga taong yun. At kapag nag-post ka about sa kanila, ano sasabihin ng tao? Puro negative sa kanila. So makikita mo, Brother Jess, na talagang kailangan din humility. No? Humility na dahil marami silang followers tutulad ka sa style nila na gano'n. Yung word na perseverance, malawak yan. Perseverance is like,
manatili ka at makontento ka sa kung ano ka. Amen. Persevere. Tuloy lang. Laban. So parang, dito kasi, di ba? Dito kasi brother sa dito sa verse 11 sabi dito, they left everything and followed him. Dito naman, Naku, mahirap yan. Dito naman, nandun kanina habang binabasa ng pari ito, ang naisip ko kaagad, ano yung mga bagay na handa mong iwanan para sumunod kay Jesus Christ? Sabi ko parang ang hirap nun. Siguro pag pinasunod ako personally bro, habang tinatanong ako, ano yung bagay na handa kang iwan? Parang tinatanong ko kanina habang nakikinig ako sa homily ay sa gospel. Iniisip ko na paano kaya pag kinausap ako ni Lord tapos sinabi niya na wala kang ibang dadalhin, sarili mo lang, damit mo lang. Alam mo, aapila talaga ako siguro, sabi ko, parang hindi ko kaya na walang dalhin. Parang gusto ko sabihin, Lord, baka pwede naman ng cellphone, dalhin ko yung phone. So nandun yung sa isip-isip ko na parang nandun yung at the back of my mind, nandun yung tanong na hindi ko pala kaya talagang iwanan lahat for God. Pero yung mga tao, yung mga alagad ni Kristo, iniwan nila lahat para sa kaharian ng Diyos, para kay Kristo. At hindi ganun sobrang mahirap yun. Hindi madaling gawin. Kaya nga, tapos kanina nung nag-humili na yung pare, yun nga yung hinumili niya din. Pero yung humili ng pare, mas malawak. Sabi niya, ikaw bilang politiko ka, bilang isang politiko, ano yung mga bagay na handa kang iwan? Handa ka bang iwan yung parang personal interest mo para magpagsilbi ka sa bayan, yung mga ganun. Ikaw bilang businessman, handa ka bang iwan yung pagpapatubo ng sobra-sobra? 'Di ba? Yung parang masyado na kasing alam mo yung parang tinataasan yung tubo na hindi na nakakatulong sa mga tao. So, handa ka bang iwan yung ganong kaugalian na pagpapatubo ng masyadong mataas? Yung salitang yan, they left everything and they followed him. Hirap yan, bro, Jess. Alam mo ko bakit? Kasi yan parang yan yung lalaki nagtanong sa ating Panginoon Kristo doon sa Matthew 19. Sabi niya, Panginoon, ano ang gagawin ko para ako'y pumasok sa langit? Sabi ng Panginoon, sundin mo lahat ng utos. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng di kasinungalingan. Yung mga bagay na yun, yung mga nasa 10 utos, binanggit ng Panginoon. No? So ano pa yung kulang? Sabi niya, nagawa ko na lahat Panginoon. Ano pa ba? Ibigay mo yung ari-arian mo sa mga may hirap. Hindi niya nagawa. Tumalikod. Amen. So anong nangyari, Brother Jess? No? Nagyabang siya Sabi niya, Panginoon, nagawa ko na lahat yan Ano pa kailangan ko para pumasok ako sa langit? O ngayon, sabi ng Panginoon, ibigay mo lahat ng ari-arian mo. Alam mo, isa sa best example niyan, Brother Jess, no, yung ating santo si St. Francis. Even si St. Francis, yung aking ayan nga yung aking si St. Francis. Ibinigay niya lahat Mayaman siya. Oo, he is a son of a merchant. Binigay niya lahat, no? Pag pinanood mo yung movie niya, pati damit niya, binigay niya. Oo, talaga namuhay siya. Hubot-hubot nung ma-convert siya Mayaman siya na gusto niya na maging isang soldier. Nung lumaki siya, ang gusto niya na ngayon, no, yung mangaral ng salita ng Diyos. Kaya yung ari-arian ng tatay niya, binigay niya, bro. Binigay niya, nagalit yung tatay niya kasi nga merchant yung tatay niya. O baga parang businessman No, nagalit. So, ang sabi niya, no, umingi siya ng sorry, binigay niya yung damit niya. No, ito na yung ari-arian binibigay ko na. Hubot-hubad siya. No? Hindi siya naghangad ng kahit anong kayamanan. No? Lahat binigay niya sa Panginoon upang sumunod lang. Isa pang halimbawa niya yung mga magpapari. Iniwan lahat doon. Pamilya, iniwan.
Yung career sa labas, iniwan. Yung pag-aasawa, iniwan. Iniwan lahat, bro. Pero mahirap yun. Para sa Bro, akin, ha? brother, naalala mo si si Chinchin Gutierrez, yung dating sikat na artista na maganda. Ano Chinchin nangyari? Gutierrez. Di ba madre na siya ngayon? Oo. Yan ang isang Oo. example ng dati artista ka, sikat ka, marami kang pera, but you left everything. You left everything behind. And di ba, naging lingkod ka ng Diyos. At hindi lang basta paglilingkod yun, naging madre siya. So she dedicated her life. So sinong magkakala na isang babae na sikat, mayaman, maganda, na kung titignan mo yung ganda is parang hindi ito bagay na hindi magkaasawa eh. Pero nagawa Oo. niya para sa Diyos. Di ba? Parang it's really something na dapat nating sundan na Mahirap nagawa yun. niyang iwanan, pero ang hirap. Mahirap Ang yun, hirap. bro. Mahirap gawin yon kasi sa totoo lang, bukod pa sa mga religious, yung mga namumuhay sa relihiyoso katulad ng pare, madre, alam mo isa pa sa mahirap na kumbaga parang sitwasyon kami, bro. Kami mga convert, bakit? Iniwan ng lahat. No, makapasok lang dito sa simbahang Katoliko. Kasi isipin mo bro ito. Isipin mo yung sikat ka na doon sa former church mo. Sikat ka na eh. Marami ka na iikot ng simbahan, no? Then kilala ka na doon, no? Tapos, 'di ba, meron kang bahay doon, tumitira ka sa chapel. Ikaw yung tagaluto, ikaw yung tagalinis, no? Tapos may allowance ka, no, monthly. May allowance ka monthly. Katulad ko, ganun na naranasan ko, no? May posisyon ako sa simbahan na yon, iniwan ko. No, I left everything just to follow Christ. Na ito yung church niya, bro. Iniwan ko, I left everything, no? Sabi ko nga eh, no? May nagtanong sa akin. So sabi niya, brother, bakit ka nag-convert? Dito sa Catholic, wala akong pera dito eh. No, kahit piso wala ako natanggap, no? Wala kahit itong ginagawa natin weekly, wala tayong allowance dito kahit ikaw minimum man yan eh. No? Amen. Wala tayong tinatanggap dito. Mahirap ang buhay apologist, walang pera dito. Pero sabi ko, alam mo ko ano? Wala man akong pera, meron akong Kristo. Kasi nakasisigurado ako nandito siya eh. Sabi ko sa kanya. Kaya ako nag-convert kasi isinuko ko man lahat, no? Ang sabi ng Panginoon sa bahay ng aking ama, pinaganda ko kayo ng tahanan, may kayamanan kayo dun sa langit. Kaya doon ako naniniwala sa pangako ng Panginoon na kapag halimbawa ngayon, time of uncertainty, pandemic, hindi mo alam eh. Marami na mamatay. No? Isa lang masasabi mo eh, basta sure ako, dito ako sa Catholic Church, once mamatay ako, alam ko makakasama ko kay Kristo. Yun ang sinabi ko, Brother Jess. Ayun, amen. Sabi dito ni Itripos Esran, I used to follow this page but I stopped kasi hinaluan ng politics, but because of Brother Denmar, nag-follow ulit ako. Clarify lang po namin yung dito po sa page, kung ano yung stand ng simbahan when we said na death penalty is not, parang tinitindigan ng simbahan ng death penalty, tinitindigan ng simbahan ng no to abortion, no to divorce. Dahil ako sinusundan niya, ito sasabihin ko sa kanya. No? Tayong mga lingkod ng simbahan, una sa lahat, hindi tayo boboto number 1 sinungaling. Hindi tayo boboto ng sinungaling. Now, bawal magsinungaling, alam niyo yan. Number 2, magnanakaw. Ulitin ko, magnanakaw. Hindi tayo boboto ng magnanakaw. Number 3, hindi tayo boboto ng mamamatay tao. Hindi tayo boboto ng mamamatay tao. No? At number 4, hindi tayo boboto ng pabor sa kabaklaan. At number 5, hindi tayo nagbabanggit ng pangalan. Kaya dapat po, hindi po tayo maapektuhan. Kasi, kumbaga brothers, gusto lang namin i-explain kay Brother Itripos Esron na
when we posted a statement saying na no to death penalty, no to abortion, no to divorce, no to same-sex marriage, we are not pinpointing to a particular politician. We are explaining na ito yung stand ng simbahan. Moral kasi yun eh. Moral Moral yan social teachings ng simbahan yan. So, not because minimension namin no to death penalty at alam natin na yung mga kandidato, may mga kandidatong nag-yes sa ilan sa mga yan, ay hindi po ibig sabihin na pinaparinggan natin yung mga supporters ng ganun. What we are saying lang po is we should stand with the church. Yun lang po yung sinasabi natin. Pag sinabing magnanakaw, hindi naman po dapat nakaturo sa isang tao. Di ba, brother? Ang daming mga politikong magnanakaw. Dami. So, bakit tayo boto? Hindi lang naman presidente yung usapan dito. May vice president pa, may senador pa, may mayor pa, may mga konsehal. So, sobrang dami. It doesn't really refer to one person. Pastor Jess, kung magpapangalan ako ng politiko, ito, huwag niyong iboboto si Marcoleta. Huwag niyong iboboto si Marcoleta. Kasi anti-Cristo yun eh. Oh. Amen. Kasi bakit natin sinasabi na wag iboto? Kasi ino-offend yung faith natin. So tayo, hahayaan ba natin, brothers, na bastasin yung faith natin? Yung alam mo yung freedom to express your faith? Di ba? Pero, ito maraming nagsasabi din na ayoko na magsimba kasi ang simbahan ginagamit sa politics. Ako personally, ang ating mga brothers and sisters, they have the right to vote. They have the right to choose yung kandidato na gusto nila as long as hindi sa homily sinasabi. Ako personally, alam ni Brother Denmar to, merong pare na talagang sa homily. Talagang hindi pinangalanan pero sikat na pare. Minention niya talaga yung kanyang suporta. Ako, I was really sad. Pero hindi yung reason, bro, para umalis ako ng simbahan. Kasi 'di ba? Sinong lugi nun? Hihiwalay ako sa katawan ni Kristo dahil lang sa isang pari na nagkamali? Ay, hindi po pwede. Sa totoo lang, diba? Sa totoo lang, yung pagkatingin ng mga Hudyo kay Kristo kasi, dati ha, kasi yung mga Hudyo dati, ang inaasahan talaga nila, di ba, pagpapalit ng mga hari, yun yung alam nila eh. No? So si Kristo para sa kanila politiko kasi inaaway niya yung mga nandun din sa Roman government at that time. So makikita natin may politics eh. Inaaway ni Kristo kasi naniningil ng hindi tama. So nakikisali pala si Kristo sa politika. Ganon din yung simbahan. Kung ano yung ginagawa ng head, yun din yung ginagawa ng body. Kasi the church is the body of Christ. So whatever, kung ano yung ginagawa ng ulo, hindi pwedeng kakaiba yung gagawin ng katawan. So kung ang ulo papunta dun sa Quiapo, ang katawan kasama yun. Yun po yung sinasabi namin, brothers and sisters, na we stand for the church. Go, brother. Ano yun, bro? At the end of the day, no, yung kinabukasan natin maapektuhan yan. Kung boboto tayo ng, halimbawa, pabot sa abortion, kung boboto tayo niyan, papayag kayo, mga anak ninyo, mga pamangkin ninyo dapat, mga apo ninyo, ilalaglag. Payag kayo, no? Diba? Ayun na nakasanalay doon yung ating kinabukasan. Kaya dapat talaga, boboto tayo ng tama. Nandun yung question, brother, na bakit daw kailangan, kumbaga, the Catholic Church doesn't practice yung block voting, pero ang simbahang Katoliko nagpapaalala din sa atin na tindigan natin ang simbahan. Sinasabi palagi, ito yung misconception, brother eh. Bakit kaya nangihimasok ang simbahan sa usaping politika? Kasi po, brothers and sisters, yung law of God, sakop niya kahit ang law of man. Tandaan po natin yan. Ang batayan ng tama at mali ay yung law of God. So, minsan tayo, brothers, di ba, tinatamaan tayo. Minsan nababasa tayo ng Biblia. Nasasapul tayo minsan ng Biblia eh. Lalo na pag meron tayong ugali na hindi maganda tapos natatamaan tayo ng Biblia. Hindi tayo maiinis dapat sa Biblia kasi wala, totoo eh. The Bible will always be applicable kahit anong oras dati pa hanggang ngayon. Go, bro. Nandun sa gospel, halimbawa lang naman eh.
kung mababasa sa gospel na yung sinabi ni Kristo, kayo'y sa inyong amang Diablo dahil ang Diablo ay ama ng kasinungalingan. So, pagka sinungaling agad, may politiko na agad. Hindi ba pwedeng marami naman sinungaling ka kahit kapit-bahay mo sinungaling eh. Di ba? Amen. So, hindi ka agad-agad ganun eh. So, kailangan mag-isip tayo na bakit nagsasalita ang simbahan sa politika, about sa politika? Oh? Nagsasalita ang simbahan kasi una, citizen din sila. Maapektuhan din tayo. O halimbawa, sige, ikaw brother Jess, kung isipin mo, no, o mapatupad yung divorce, saan papasok yan? Eh di sa simbahan. Kasi doon aplikante yan eh. Saan ba nagkakasal? Sa simbahan. O kung pumasok ang divorce, paano ang simbahang katolika niyan? Di ba nga nasa Biblia, nasa Biblia yun? I hate divorce. Ang isang lalaki na dinidivorce yung kanyang asawa, may ganun eh. So, God hates divorce. So, bakit natin iboboto yung kandidato na pabor sa divorce? Bakit natin iboboto? Abortion is also a way of killing. Bakit natin papatayin yung inosenteng bata? Again, we are not naming a candidate, pero we are only talking about yung social teachings po ng simbahan. Sabi pala ni brother Ripos Esran, only in the Philippines lang po yan yung humili hinahaluan po ng politics. Brother, let us make it clear na parang kapag sinabi ng pare na bawal iboto yung magnanakaw, sinungaling, hindi po yan parang pamumulitika. Kasi that's the command of God. Diba nasa 10 commandments. Siguro yung magnanakaw. Hindi lang naman. Amen. Pero itong yung pino-point out ko talaga na sobrang maling-mali, ayoko na banggitin yung pangalan. Ako personally hindi ko talaga nagustuhan kahit supporter ako ng kandidato na inaano niya sa homily. I did not really like it kasi hindi naman lahat ng tao na nagsisimba doon ay supporter ng kandidato mo. So dapat ang homily is all about, ang homily kasi nakapaloob yan sa banal na misa eh. So dapat si Kristo ay tataas dyan. Si Kristo hindi yung politiko. So sabi ko, I felt bad. Pero hindi yung reason, brothers, again, hindi po yung reason para umalis tayo ng simbahan. Para ganito yung brother Jets. Yung sinasabi ng 1 John chapter 2 verse 4. May nagsasabi, ako Kristiyano. Ako ay Kristiyano. Ako ay tagasunod ni Kristo. Pero hindi ginagawa ang kanyang iniutos. Siya ay sinungaling. Ano utos ni Kristo? Yung sinabi natin kanina, di ba? Ang sabi ni Kristo, ang sabi ng binata, papaano ko, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit? Huwag kang magnanakaw. Di ba? Huwag kang papatay. Huwag kang sasaksi ng di katotohanan. Yung huwag kang mangangalunya. Nasa Biblia lahat yun eh. Pag binanggit na pare, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. Yung mga bagay na yon, hindi lang naman sa politiko sinungaling eh. Marami. Kahit na normal na tao. Oo. Kahit tayo, nagsisinungaling din tayo. May nagnanakaw din na tao na hindi naman politiko, di ba? Pero dito, sa usaping election kasi kayo sinasabi, wag iboto yung magnanakaw. Siyempre, sino mo naman na dapat bumoto ng magnanakaw? Pero again, marami pong politiko ang magnanakaw. Hindi lang po ito patungkol sa presidente. Kasi yung mga tao ay nakafocus sa labanan ng presidential bulls. Hindi dapat natin tingnan na ganun, brothers. Lahat ng mga mapapolitiko, simula sa barangay captain, simula sa barangay councilor, hanggang sa presidente. Applicable po yun sa mayor, councilor, governor, congressman. Applicable po yun para doon. Marami po yun sila. Amen. So, again, si Jesus Christ himself, brothers and sisters, he even spoke about politics. Di ba? He dealt with people na mga gahaman sa kapangyarihan. Ano ba yung kapangyarihan? Gobyerno yan eh. Tsaka yung pagbabayad ng buhay. Di ba yung pagbabayad ng buhay, sabi niya, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar at ganito ay para kay ganito. So magbayad ng buwis, again, we are not referring to a politician. We are talking about kung ano yung sinabi ni Kristo sa Biblia. Baka kasi may mag-react na, ayun na naman, namumulitika, hindi po. Kasi totoo naman po talaga na sinabi ni Kristo na magbayad tayo ng buwis. Kasi nga, ang pagbabayad ng buwis, gawain ng gobyerno yan, brothers. Kaya tayo, yung mga nagtatrabaho, nagbabayad tayo ng tax. Di ba? Saka, brother Jess, di ba, ang pare nag-mention,
may politiko na magnanakaw. Tandaan natin ha, tandaan natin. At the end of the day, no, matalo man o manalo, yung magnanakaw na yon, yung sinungaling na yon, mamamatay tao na yon, patatawarin ng Panginoon yun eh. No, di ba nakita natin doon sa Calvary, may dalawang magnanakaw sa gilid niya. No? Yung isang magnanakaw na self-righteous at saka yung magnanakaw na may humility. No? Kung yung politikong iyon, ito ha, bakit tayo tatamaan? Kung yung politikong iyon, hindi naman magnanakaw na nga, wala pang humility. O, bakit tayo tatamaan eh? Dapat talaga namang hindi suportahan kasi magnanakaw na, papagmataas pa. Diba hindi ba kayo, kumbaga parang common sense, come on, common sense, no? Magnanakaw na, ayaw pang umamin, no? Diba? Amen. So, sabi ni brother, lahat po ng politicians, it is not right to say the less evil still evil. Actually, brother, kasi mahirap kasi kasi pag naghanap tayo ng perfect, wala naman. Kasi hindi naman po pwedeng si Jesus Christ ang iboto natin. Hindi naman pwedeng si Mama Mary ilagay natin sa balota. So, ang government, it's also important. Kasi God-given ang government eh. God-given, tandaan po natin, government is God-given. Kasi, kailangan yun eh. Paano mapapatakbo yung isang bansa kung walang authority, kung walang government? We need that. Kailangan po natin. Pero, ayun yan. Pero kailangan natin pumili sa kung sino yung mas matino. Sige, sabihin na natin walang lesser evil kasi lesser evil is still evil. May point naman talaga. Pero ang i-rephrase natin into, piliin natin yung tumitindig sa tindig ng simbahan. Piliin natin yung mas okay yung track record. Pero again, sa akin, we are not promoting kapatid, building ng good. ako, nagpapasalamat pa din ako kay brother kasi sumusunod siya dito sa ating page dahil nandito ako. No? So, nagpapasalamat ako, no, brother, kasi sa totoo lang itong Catholic Defense, I treat this like my home kasi ito yung una nag-welcome sa akin nung ako ay nagbalik sa Catholic faith. No? So, I am very thankful that you follow this page again dahil nandito ako. No, don't worry, I will stay here no matter what happened. Sinabi Sister naman ni pala brother Sister pala siya. Sorry naman po, sister. I'm sorry. Okay, sister. So, anything will happen, no? Sabi nga ni Brother Jess, CF Defense will be always my home, no? Kaya nandito lang ako palagi. Amen. Alam mo kami ni Brother Benmar, kahit ganito lang kami ka-close online, pero there are things na meron kaming disagreement. Pero we always but we always end up na para mga professional tayo dito kasi hindi naman tayo dito nakikipaggalingan, nakikipagtagisan sa isa't isa. We always end nagtalo pa nga kami ni Brother Denmar sa harap ng parang chat na may pari eh. 'Di ba? Pero yung ang sabi ng pari, tumigil kayo. So, kami naman ni Brother Denmar, tumahimik kami. Stop. Meron mo ng sagutan, pero tumigil kami kasi we respect the authority of the priest na nandun siya kasi para saan pa siya yung aming spiritual advisor. Kung hindi kami makikinig. And at the end, nag-sorry naman kami dalawa, sorry brother for ganito. So, kumbaga parang tapos na yun eh. Kasi alam natin brothers na sorry, nakabit ng humility yan. Yes. Kapag nag-sorry tayo, alam mo nawawala lahat eh. Nakakalimutan natin yung mga pangyayari. We forget, minsan matatandaan natin, maaalala natin, pero mas tatatak kasi yung, ay, okay na pala kami kasi nag-sorry na pala kami. Masarap magpatawad kung yung tao totoong seryoso, sincere. Pero kung tao na nag-sorry lang, tapos, di ba, nag-sorry na, ulitin. Na, ayaw pang umamin sa kasalanan. No, masama nun. Ulitin. Oo, ulitin ulit. No? Pero alam mo brother, tawag dito, I admire Brother Denmar dun sa isang post na nag-viral. Parang sinishare about politics yun eh. Nag-comment ako dun, sabi ko, bakit kailangan mong about politics lang, kailangan mong i-post yung isang tao na tapos gagamitin mo yung page na parang you're using the page to your advantage. Kasi personal account yung kalaban mo, tapos ito, syempre marami kang followers. So, yun yung sabi ko, it's really unfair
it's really unfair na gamitin mo yung page para banaton mo yung isang tao. Especially, ano yan, politics yan. Kumbaga parang, we can always disregard differences about politics. Kung hindi na kayo nagkakaintindihan, then better stop. Huwag na lang kayo mag-away. Alam mo bro, merong yung issue. Pero brother, sobrang natuwa ako dun sa response mo na hindi ko na lang papatulan, hindi na lang ako mag-explain, hindi na lang ako, di ba? Kasi the more na nag-explain minsan, di ba, mas marami kasi silang gagamitin against sa atin. So might as well stay sa atin. Alam mo, yung issue na yan, no? May isang CFD na lumapit sa akin nagsabi ako sa kanya. Sabi ko parang, since from the start, pumasok ako sa Catholic Church since I returned, lagi na lang akong sinisiraan. No? Isa pa dyan, yung kaibigan ko kuno dati na nakilala mo rin. No? Sinisiraan din ako. No? Until now, hanggang ngayon, may mga sumisira pa. Sabi ko parang very uncomfortable, not welcoming ang Catholic Church sa akin. Parang ganun. Parang may time na parang sa lahat ng ginawa ko mabuti, yung mga issue pinapansin ng tao, tumatatak sa kanila. No, sabi ko parang gusto ko nang sumuko. Pero nung sinabi ng CFD na yun na kaibigan ko, sinabi niya sa akin na kami naniniwala kami sa'yo. Sa akin malaking bagay na yun. May naniniwala at nakikinig sa akin. Kasi kahit naman wala no, ang kailangan ko lang naman, no, makita ko na yung tao, alam niya kung paano maka-appreciate ng tama. No? Sumagot ako, I post something, no? Pero sabi ko nga, no, hindi tama or proper forum yung ginawa nun. But I apologize dun sa taong naugnay dun sa issue. No? Ayun lang naman ang ginawa ko. And lalo na dun sa CFD kasi nakakaladkad yung organization nila dahil sa akin. So I apologize. Kaya nga doon sa gospel natin, brother, just may kita mo, nakahuli sila ng maraming isda hindi lang dahil sa Panginoon kundi dahil sa humility ni Peter. So sabi niya, di ba, Panginoon, lumayo ka sa akin kasi makasalanan ako. Sabi niya, hindi. Gagawin kitang fishers of men. No? Ikaw ay mamalaki ng mga tao. Dati fishers, dati isda lang hinuhuli niya. Diba? That's why Saint Peter has become the Pope of the Catholic Church kasi he became fisher of men. Kaya tama yung sinabi sa Bible, bro. Tama yung sinabi sa Bible na ang mapagkumbaba itataas ng Panginoon. Di ba ganun yung nangyari kay Saint Peter from being mangingisda to Pope? Amen. Di ba? Alam mo pala tawag dito, share ko lang, no? Hindi ko ma-explain yung feeling ko pero sobrang saya ko nung inaccept ni Bishop Socrates Villegas yung friend request ko sa kanya. So yun lang. Tapos nung nag-chat ako, sabi ko sa kanya, hello po, Bishop Soc. Ano ba tawag ng Bishop? Di ba most Reverend ba? Most Reverend. Oo, Reverend. Sabi ko, hello po Bishop Soc. Hello po Most Reverend Bishop Soc. Pwede po ba magpa-add sa inyo? Kasi nag-friend request ako sa kanya. Tapos alam mo, siya yung parang nabura yata yung friend request ko. Siya yung nag-request. So in-accept ko. Tapos sabi niya, may God reward you for your kindness to me. Alam mo yung parang, mas daig pa, parang nakakita ko ng artista na hindi ko malaman. Na-starstruck ka ba? Oo, na-starstruck. Pero alam mo, pag nakakita ko ng pare, or kahit madre, alam mo parang iba yung aura nila. Kumbaga, they really bring on the image of Christ. Sa mga madre naman nakikita ko sa mga Mary sa kanila. So, nandun yung parang, alam mo na, yung aura nila, parang may sinasabi na, you have to reflect on, you have to bring on the image of Christ. So, ako nakita ko yung starstruck kay Bishop Soc na, ang galing kaya niya mag-humili, di ba? Ang galing mag-humili ni Bishop Soc. Tsaka si Cardinal Tagle, gusto ko din yung humili. So, by the way, na-share ko lang naman,
brothers and sisters, dito po sa gospel ay kailangan po nating tandaan na kahit tatlo or anim or isa ang manonood sa atin, magpa-follow sa atin, mag-like sa atin, mag-share sa atin mga ginagawa sa online evangelization, social media, any social media platforms, it's okay. Pero nakakalungkot, brothers, na pagka mga kung ano-anong kamunduhan lang, di ba, mga kalokohan, mga prank, inaabot ng milyones, pero ang Word of God, hindi mangyayari yun. Ito Brother Jens, kaugnay dun sa binanggit mo about the image of Christ, no? Mapapansin mo, Brother Jess, na si Peter, since he humbled himself, dumami yung nakuha nilang isda. No? Why? Because nandun yung tinatawag nating dominion. No, ito pinangangaral ko to doon din sa kabilang istasyon. dati no mga 2020 to 2021. Pinangaral ko to sa kabilang istasyon, no, na ang pamagatay, We Are the Christ of Today. Alam mo na 'yon. No, kung anong programa 'yun. Basta 'yun, no. Pinangangaral ko to na We Are the Christ of Today, na turo ni Father Leonardo Polinar, no, na may dominion ng tao over all the things nung ginawa niya yung tao in the creation, the dominion. Kaya nga nagsisilapit kay Adam at saka kay Eve yung mga hayop, no, kasi meron silang dominion. Hindi dahil sa nakita nila si Adam and Eve, nakita kasi nila yung image ng creator, no? So makikita natin na nawala yun. No, lahat ng bagay lumalapit sa atin, lahat ng bagay sumusuko sa atin dahil may image tayo ng Panginoon. Pero dahil nagkasala tayo, that image was lost. Nawala yun. So we need Christ. We need to live Christ for we to return to the image of God para makuha natin yung dominion. Kasi you look at this, no? Even in our situation, makikita mo, brother, just pati virus hindi mo na mautusan. In Jesus name, lumayas ka, hindi lalayas, hindi susunod. Bakit? Kasi after mawala ng dominion, lahat ng bagay, insekto, virus, ang tawag doon yung mga microbiotic na mga bagay, hindi na sumusunod sa iyo. Lahat kaaway na ng tao kasi nawala na yung image of God. So kailangan natin ng dominion, bumalik sa atin yung image of God. When we live Christ, kung ipamumuhay natin ang ating Panginoon Kristo, no, ay babalik sa atin 'yon, no. Kaya makikita mo kay Saint Peter pinamuhay niya, naging humble siya. Sa Philippians chapter 2 verse 6, mababasa natin, Brother Jess, Christ humbled himself until to the end, until to his death on the cross. Sabi doon ni Saint Paul. So makikita mo si Peter, he humbled himself. Inamin niya na, Panginoon, lumayo ka sa akin kasi makasalanan ako. Nung makita niya yung miracle na yon, nagpaka-humble siya So, maraming lalapit sa kanyang isda kasi hindi si St. Peter ang nakita. Nakita ng mga isda yung image of Christ. Iyon yung dahilan kung bakit tayo bilang mga tao dapat instead na tayo tayo ay magpakataas, no? Pag nagpapakataas tayo, hindi image of God image of Satan na nakukuha natin. So kapag tayo ay mababa ang loob, no, at tinutularan natin ng Panginoon na nakikita sa atin yung image of Christ. Parang ako, ito halimbawa, bakit maraming humahanga sa akin? Ako hindi ako magyayabang, hindi na para magyabang. Oo, kung may ipagmamalaki ako, yung iba, oo. At saka kahit ikaw sasabihin mo rin ganun no. Sa akin, kaya maraming sumusunod sa akin. Nakita kasi nila, sabi nila sa akin, Brother Denmark, tuwing may issue ka, no? Tuwing may issue ka, ay hindi mo sinasagot, no?
tahimik ka lang, no? Pinatutunayan mo yung sarili mo sa kanila through silence, no? Hindi ka sumasagot. You live like Christ sa harapan ni Herodes na hindi ka nagsasalita, no? Sabi nila sa akin yun, ha? No, na ayun yung hinahangaan nila sa akin. And I am thankful for that. No, kasi totoo lang natutuhan ko yun. Natutuhan ko yun na kapag we are humble with ourselves, maraming lalapit sa atin kasi nakikita ang Panginoon sa atin. So dapat ganun tayo, no? Gaya ng ginawa ni Saint Peter. Amen. So, dito ang ganda kasi ng gospel ngayon, kumbaga, nandito talaga yung ito yung balikan ko yung kaninang yung scenario nung young brother na nag-PM sa akin na gusto niya nang stop yung page niya kasi wala daw nag-like. Sabi niya, hindi po kasi kagaya ng sa inyo na pag nag-post po kayo, ang dami nagla-like. So in-explain ko sa kanya yung lesson na natutunan ko noon na from daming likes and then biglang kukonti. Kasi yun nga, yung lesson, kumbaga, mas effective tayo magbigay ng payo natin kapag tayo mismo na experience natin eh. So, sabi ko, Lord, salamat dito sa lesson na ibinalik mo na ibinigay mo sa akin for me to learn. Kasi mas naging effective yung bibigay ko ng advice doon sa young brother na yun. And also, brother, gusto ko lang din i-stress, i-emphasize or i-reiterate na yung trabaho kasi natin, the work for God is not a competition. Si Brother Denmar, he has his own audience. Meron siyang mga sariling followers sa kanyang Facebook account na komportable sa kung ano yung binabahagi ni Brother Denmar. Ako naman, may sarili din akong mga followers sa account ko na gusto din nila kung ano yung pinapost ko. Same goes with Brother Hamsky. Si Brother Hamsky nasuki sa mga high-end-si. kumbaga, si Brother Hamsky, meron siyang kakaibang market. Kasi meron siyang kakaibang strategy. Ako, I have my own strategy. Si Brother Denmar, I have my own strategy. But we should not compete. Yes. Diba? We should not compete. Instead, pagsasama-samahin natin, kumbaga parang ito yung sinabi na narinig ko eh. We do not exist to compete. Tsaka yung we exist na para hindi ikompetensya sila. Nandito tayo para samahan sila. For example, yung SPMS, meron silang live every Saturday, itinang mo sa Katoliko. Yung Radio Veritas ni Brother Marco Evangelista, every Sunday, tuwing linggo. Hindi natin i-compete yun. Di ba? Sasamahan natin yung mga yun. Kumbaga parang si Brother Marco Evangelista na currently ay nasa kalagayan yung kanyang anak. Father Darwin. Yung punto por punto ni Father Darwin, may sariling audience reach yun. So, hindi tayo magkukumpetensya. Magsasama-sama tayo. Ganun yung may iba't ibang role kasi yan, brother, sabi nga ni Sister Sheila. May iba't ibang function yung katawan, like yung kamay. Ang trabaho ng kamay, humawak. Ang trabaho ng ilong, umamoy. Ang trabaho ng mata, tumingin. Ang tenga. They all have iba-iba yung kanilang function pero they make one whole body. So parang yung lang din, CF Defense, yung SPMS na page, yung punto por punto, yung YouTube channel ni Brother Denmar, yung mga article ni Brother Winnie. Kapag pinagsama-sama natin yun, it makes one church. So ito yung mga iba't ibang katawan, iba't ibang organisasyon, CF LAMP, SPMS, CFD.org. Pag pinagsama-sama mo yan, simbahan yan. May nagtanong sa akin. Go, brother. May nagtanong sa akin. Brother, ano ang pagkakaiba ng CFD sa CF LAMP? Nagtanong sa akin kasi nag-message dun sa page. No? Ano pagkakaiba nun? Ano ba yun? Na CFD rin yun? Sabi ko kasi, although magkaiba ng pangalan, magkaiba ng pangalan pero in one mission. No? Kaya nga, kahit ako, some recent weeks, no, or days, sabihin na natin, since December, tinatawag ako ng CFD in a meeting ng mga CFD Luzon presidents just to ask my recommendation, no, just to ask my advice
para kung ano maitulong nila. Then, sa akin, nag-recommend din sila sa akin. No, that's why I added the program Voters Education to sa CEPLAM. No. So, nag-advise ako sa kanila, nag-advise din sila sa akin, hinihingi nila yung opinion ko, hinihingi ko rin opinion nila. So that kung ano meron sa kanila, meron din sa CEPLAM. Kung ano meron sa SPMS, pwede rin gayahin ng CEPLAM, pwede rin gayahin ng CFD. No? Lahat pwede tayong maggayahan as long as meron tayo pagkakaisa. Hindi tayo yung, alam mo, eto sinabi ko ito sa kabilang istasyon ulit. Sa kabilang istasyon, alam mo na yun. Ngayon, sabi ko doon nung program ko sa PCLSET, sabi ko, no, ang Satanas, ang Diablo, kapag tayo nag-aaway-aaway, nakaganyan yan, no, naka-4, oo, nagkakape, alam mo ba sabi? No, ang sabi hayaan ko kayong magsiraan, no? Hindi na ako kikilos dito, manonood na lang ako kasi kayo nagwawasakan kayo. No, hindi ko na kailangan paghirapan wasakin yung simbahan nyo. Kayo mismo na nagtatanggol, wawasakin yung isa't isa. So pag nawasak na yung barrier, yung umaharang sa kanya, pwede niya nang pasukin yung dire-diretso. Ganon ang strategy ni Satanas. Kaya huwag nating hahayaan mawala yung unity between Catholic organizations and lalo na sa mga Catholic apologists. Ako, nung nakaraan, nadawit ako diyan. May malaking tao na chief apologist natin sa simbahan, nakaaway ko. So, hindi ako nagsasalita publicly. Alam nila yan. Nagsalita man ako once, I admit it. Nagsalita ako once, binura ko rin. Kasi, ang dami na nanawagan sa akin, Brother Denmer, wag mo nang patulan. No, kasi anong nangyayari, parang nahahati ang simbahan So, sabi ko, parang nagkakaroon tuloy ng kampihan na even in the Bible, hindi na mapipwedeng kampihan. So sabi ko, let the people see kung ano yung actual situation para makita nila kung sino ba dapat pakinggan sa dalawa. No? So sabi ko, sige, buburahin ko na. So ganun yon mga kapatid. No? Yung paulit-ulit natin sinasabi dito, no? Perseverance is also humility. Pag sinabi mo kasi perseverance, ito yung pagiging kontento mo kung ano ka. No, hindi mo kailangan itaas yung sarili mo. Na sasabihin mo, idol ko kasi si Hamsky Ray, idol ko si Brother Anthony Flores, kaya kailangan ganun din ako karami ng likes, ganun din ako karami ng... Alam mo, brother, sa totoo lang, kung si Brother Hamsky nandito, ang sagot nun, kung susundan mo siya, ang sundan mo sa kanya yung pagiging masikap niya sa pag-aaral. Hindi yung siya. Yung ugali niya ang sundan. Kahit ako No? Sundan niyo man ako. Ano ang gusto kong sundan niyo sa akin? The spirituality ko na kilalanin lalo si Kristo. Hindi yung sarili ko kilalanin ko ng lubusan, kundi si Kristo palagi. Amen. Kanina, brother, I met with a Catholic brother. Nagsimba ako sa Nativity of the Lord Parish. Bumili siya ng isang shirt tsaka isang mug ng CF Defense. Sabi niya, ba't di mo naman ako sinasabihan? Matutulungan ko sana na maipakalat yung mga merchandise ng CF Defense kasi ganito, ganyan. Sabi ko, ngayon lang tayo nagkita, brother Alam mo yung parang ito na inahalin tulad ko sa parang yung konti lang yung nanonood. Kami dalawa lang kami Pero we talked about Christ, we talked about the church na parang ang haba ng usapan namin kanina. Puro napunta kami sa Dalatin Mass, Novus Ordo, yung mga issues around para conference yan issues surrounding the church. Pero alam mo yung kahit first time niyo magkita ng isang kapatid, kahit never pa kayo nagkita, pero hindi ka maiiyak kasi alam mo na merong one thing in common sa inyo. Yun yung nagbabind sa inyo is yung church o yung simbahan. So wala kaming pinag-usapan kanina, puro simbahan, yung mga struggles sa simbahan, yung mga struggles with yung mga kasamahan niya, yung with struggles ng mga naglilingkod sa simbahan, na ayaw sa pari. Ang dami namin pinag-usapan. Na kumbaga parang
Kaya nga kanina, one thing I learned is yung pagsunod. Yung pagsunod. Applicable din siya dito eh. Kasi akala ng mga tao, yung mga naglilingkod sa simbahan ay merong maayos na relationship sa mga tao. Pero ang totoo niyan, there is always a struggle when you work for God. When you work with sa loob ng simbahan, ang dami-daming pagsubok. Bakit po, brothers and sisters? Kasi hindi ganun kadali sumunod kay Kristo. Bakit pa kasi mag-e-effort? Bakit naman kasi mag-e-effort pa yung si Satanas doon sa mga taong hindi nagsisimba? Di ba? Kanya na yun eh. Sure na siya na sa kanya yun eh. Yung mga hindi nagsisimba, yung mga hindi naniniwala sa, yung nagsasabi lang na, nga, kalukuhan lang naman yung puro simba. Nakakita ko nga si ganito, chismosa pa rin. So kasi tinitignan mo tao. So, yung mga nagsisimba, parang yung mga chismosa sa kalsada, yung mga masyadong nagbibisyo, yung hinahayaan yung walang time para sa Diyos. Naalala ko, Brother Hindi, Jess. hindi na mag-e-effort si Satanas doon. Kaya ang binibira ni Satanas, yung mga nasa loob ng simbahan. Kaya wag nating isipin na madali pag naglilingkod ka sa simbahan, ang ganda ng buhay mo. Hindi po. Mas lalong mahirap kasi double effort si Satanas para tanggalin niya tayo doon. Tapos, ang gusto ko lang kanina na pag-usapan namin dun sa ng isang kapatid natin, may sinabi siya na merong mga workers na ayaw sa pare dahil nasanay sila sa pare na matagal na nakasanayan nila. Ang point ko kasi yung pagsunod, di ba? Dito yung pagsunod sa gospel natin, itinuturo yung pagsunod. Di ba? Huwag tayong follow. Huwag nating i-resist si Kristo. Kasi priests are reflecting, they bring on the image of Christ. So hangga't hindi naman tayo inaapakan ng pare yung karapatang pantao natin, let's learn to follow. Kasi para naman din yung sa kabubuti ng parokya at ng simbahan. Yun lang yung akin, bro. Naalala ko, bro, may mga, ito ha, wag magagalit para pagtakbo sa atin yung mga separated brethren natin. Kasi totoo naman eh. May mga umaanib sa protestante kasi nakikita nila yung pare daw ng rape. Yung pare daw, kung ano-ano, no? Tapos makikita nila yung marami daw Katolik pumapatay, marami daw Katolik kung ganito, marami daw. Alam mo yun, yung kasiraan ng kapwa, yun yung nakita nila ng dahilan kung bakit sila umalis ng simbahan. No? Yun yung nabanggit mo. Sa totoo lang ito nabanggit mo. No? Ito si St. Peter, no, although siya ay, alam naman natin si St. Peter medyo magaslaw ba, medyo malambot. No? Kaya sabi nga nila, hindi daw pwede maging pope kasi malambot daw. Pero yung malambot na yon, no, siya yung nag-persevere. Isa sa mga nag-persevere na apostles. Bakit? Kasi tingnan ninyo, no, siya yung malambot, pero nung maghudas, no, yung maghudas nung ipagkano ni Judas sa Panginoong Jesucristo, hindi niya tinignan si Judas. No, hindi siya tumigil sa paglilingkod hanggang mamatay siya dun sa Rome na ipinako siya pa tiwarik, no? Pabaliktad ng cross, no? Ay nag-persevere siya hanggang dulo. Hindi siya umalis dahil may Judas. Sabi nga, yun nga will you leave the church because of Judas? No. You should stay in the church because there is Jesus. Wag tayong umalis sa simbahan dahil sa mga paring namumulestya. Wag tayong umalis sa simbahan dahil may paring namumulitika. Wag tayong umalis ng simbahan dahil feeling natin tinatamaan yung kandidato natin. Tandaan natin, brothers and sisters, hindi po tayo ililigtas ng kahit na sino mang kandidato, mayor man yan, o presidente o congressman. They will not even save our souls. Only God, through the church, siya lang ang magliligtas sa atin. Sa pamamagitan ng simbahan, sabi ko nga, nalulungkot ako sa mga taong ayaw sumunod sa simbahan. Nalulungkot ako, especially, brother, during the administration of, ayoko nang mag-censor pa, during the administration of
PRRD, President Rodrigo Duterte, I was really hurt para sa simbahan. Alam mo yung parang ramdam ko yung wound ng simbahan eh. Every time President Duterte would talk on national TV, babanatan yung simbahan, babanatan yung mga pari. Sobrang sakit pakinggan na parang kailangan natin siguro ng pangulo na dapat hindi ganito magsalita. Kailangan natin ng pangulo na bibigyan man lang ng space yung simbahan o ang time ang simbahan dito sa Pilipinas na makahinga man lang. Sa sobrang dami kasi brother, ito napag-usapan namin to kanina eh. Ng brother na nakamit ko. Sabi niya, during the term of President Duterte, dumami yung tao na nag-hate sa simbahan. Just because, kasi naniniwala sila kay President Duterte, kumbaga, ma-influence si Pangulong Duterte. I don't hate him personally. Kumbaga, parang church perspective naman ko, or as a Catholic. Nalungkot Pero ako ito, kasi hindi, kumbaga, parang, instead of following the church, instead of following Christ, they followed a politician. Tapos, ang gagawin natin sa May, boboto tayo ng magnanakaw, sinungaling, mamamatay tao, no? Boboto tayo ng ganon. Gusto nyo ba yung ganon tayo? Nako, sabi ko sa inyo. Kami ni Brother Jess, nagsasalita kami ng ganito. It's not just because may boboto kami na someone na ayaw ninyo or whatever, no? Sa gusto nyo, meron talaga kami ding personal choice. Amen. No, yung personal choice namin na yun, it's our right. No? At hindi kami nagkakasundo ni Brother Denmark doon, pero hindi kami nag-aaway. Magkatalo kami minsan, merong magkakapikunan, pero pagbalik ulit, okay na ulit kami. Kumbaga parang, brothers, let's not parang, wag nating bigyan ng 75% space ang politics tapos 25% ang church. Itong sinasabi na paulit-ulit ni Brother Denmark na wag kang boboto ng magnanakaw, sinungaling, mamamatay tao. That doesn't point out to a particular candidate. That doesn't pinpoint yung mismong tao. Bakit namin binabanggit ito? Hindi para siraan yung isang kandidato, para hindi mamulitika, kundi ito yung utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. When we say huwag kang papatay, kasama doon yung death penalty, kasama doon yung abortion. Di ba? Do not bear false witness against your neighbor. Huwag kang bibintang sa kapwa-tao mo. Kasama doon yung pagsispread ng fake news. Kapag sinabing, basta alam natin yung social teachings ng simbahan. Kapag sinabi ng simbahan na no to death penalty, no to ganito, no to ganyan, we should stand with the church. Mahirap. Kasi ako, brothers and sisters, ako personally, brother, I came from a point where iba yung kandidato ko noon, na bigla akong nagpalit. So, kumbaga parang hindi ang simbahan ang mag-a-adjust para sa atin, kundi tayo ang mag-a-adjust para kay Lord. Kasi utos na yan. Social teaching. Go, bro. Galit tayo nung sabihin ni Duterte na estupido Diyos natin. Galit tayo nung sinabi niya na ganito ang mga pari. No? Pero boto tayo ng tao na lumalabag din doon sa simbahan natin. Para namang it's hypocrisy at its best, no? Galit tayo sa extrajudicial killings kasi pumapatay. Galit tayo sa magnanakaw sa gobyerno, sinasabi natin na ano tawag nila doon, yung kurakot, no? Nangungurakot, no? Pera-pera lang yun. Sinasabi nila sa comment box sa ilang kilalang newspaper company, no? So, makikita ninyo, galit tayo sa magnanakaw, boboto tayo sa magnanakaw. Galit tayo sa mamamatay tao, boboto kayo ng mamamatay tao. Tapos, dinidepensahan natin yung pananampalatayang Katoliko, tapos iboboto natin yung gustong ipatanggal, yung mga crucifixes sa mga hospital, sa mga public mga places. So parang double standard kasi yung bro, no? Na parang, Catholic faith defender ako eh. Dinidepensahan ko yung simbahan. Pero at the same time, merong akong naka-encounter na parang iboboto niya talaga
si Marcoleta. So parang ako, sabi ko, I'm not forcing you na, uy, wag mong iboto yan. Ang You still have the freedom to vote for him. Pero ang sa akin lang, bakit? Kung defensor ka ng simbahang katoliko, bakit mo kailangang iboto yung ino-offend yung simbahang katoliko? Kasi pag binigyan natin ng power yan, di ba? Kung yung congressman pa nga lang, may yun na yung naiisip niya. Ano pa kaya pag meron pa siyang mas mataas na posisyon? ang hirap niya. Di ba? Mahirap yun pag nabigyan ng kapangyarihan. Kasi isipin mo, Brother Jessica, nasa kalagayan ng iba. No, isipin mo, Catholic apologist ka, paano ka kayo makakatulog? Kandidato mo, mamamatay tao. Sinungaling, magnanakaw, galit sa krus, no? Tapos palamura, no? So, ano yung isipin mo, no? Makakatulog ka pa ba na isipin mo, Catholic apologist ka, tinuturo mo 10 commandments, tinuturo mo na ganito, hindi mo ina-apply ngayon sa sarili mo. So parang, teka, parang ang hirap ng sitwasyon na gano'n ha. Ikaw, sa totoo lang, ako talaga sasakit ang ulo ko kakaisip sa ganong sitwasyon. Amen. So, parang, yun yung pinupoint natin, brother, no, na you defend the faith and then you support people who offend the faith. Parang double standard yun. Parang, pinipili mo yung yung gusto mong ilaban. So okay lang sa iyo pag ang usapan ay purgatory, sign of the cross, pagtatanggol mo yung simbahan. Pero pagdating dun sa crucifix, okay lang sa iyo na ipatanggal. So para sa akin, no hate against yung ganong yung kung sino mang kandidato yun, hindi natin babanggitin. No hate naman. Hindi naman personal to eh. Kung bakit ako personally kung bakit ay hindi dapat iboto, dahil ino-offend niya yung faith natin. Dahil ang crucifix ay it's a Catholic identity. It's a profession of faith. Kaligtasan. Tanda ng kaligtasan niya. Pag nakakakita ka ba ng krus, ano ba tingin mo dyan? Kasalanan ba ang tingin mo sa krus? Hindi. Kasi cross is a sign that Christ has, kumbaga, He was able to 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Yan ay tanda ng kaligtasan. Naipanalo niya rin. Naipanalo. Hindi, kasi ang iba, di ba, ang, like in Jehovah's Witness, sinasabi na, ang cross ay, ano yan, kasalanan yan. Oo, kasalanan yung cross na yan kasi yan yung tanda ng kasalanan. Depende po siguro sa cross. Kung yung cross ninyo ay walang Kristo, baka nga po kasalanan talaga yan. Pero yung cross kasi namin mga Katoliko, may Kristo doon. Kaya that's a sign na yung Kristo na nakapapo doon, alam namin na yung cross na yun ay cross ni Kristo. Dahil may Kristo, it means naipanalo niya. Di ba? Naipanalo niya yung laban sa kaligtasan. At saka ito, Brother Jess, no? Ang pagboto natin, hindi dahil sa gusto natin. Tandaan ninyo, dito sa lupa, no? Dito sa lupa, ang masusunod, Diyos pa rin. Amen. No? Ang gusto ng Diyos, yun ang ating loobin. Ano yung sabi ni Mama Mary? Ano sabi ni Mama Mary, no? Behold, I am the handmaiden of the Lord. Be it unto me according to thy word. No? Word. Hindi sinabi na according to my words. Hindi. So, ayun, ako as a Marian devotee, nag-isip ako. Nag-isip ako before I resigned sa isang movement, political movement na nakaraan. Before I resigned, I think about the Blessed Virgin Mary. She submits to the will of God na ito yung will na Diyos, no, na kailangan sumunod tayo sa morality natin turo ng simbahan. Tignan ninyo, no, over the span of 30 to 32 years ng buhay ng Panginoon sa Kristo natin, ano dinidiin niya lagi? Ang dinidiin niya lagi, no, kung ako'y iniibig ninyo, John chapter 14 verse 15, kung ako'y iniibig ninyo, sundin ninyo ang aking mga utos. Anong utos yun? Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang sasaktan. Hindi ka totohanan. Ano pa? Maraming pa, no? Yung 10 utos, no? So, lagi niyan yun. Kung ako'y iniibig ninyo, kaya kung iniibig natin ng Diyos, susundin natin yung stand ng simbahan.
sa morality ng church. And as a Marian devotee, wala kang gagawin kundi sumunod. Kasi yun ang attitude ng mahal na birhen, di ba? Amen. Sabi niya nga 'di ba dun sa sa first miracle ni Cristo, yung first miracle of Jesus Christ sa wedding sa Cana, sabi niya, do what he tells Whatever. you. Whatever he tells you, do as he say. So, hindi sinabi ni Mama Mero, sundin niyo ako. Ang sabi niya, sundin niyo siya. Kung ano man yung sabihin niya, sundin niyo. Ibig sabihin, si Kristo ang masusunod. Kahit nanay siya, si Kristo ang masusunod kasi yung kanyang anak ay Diyos. So, yun yung po yung gusto namin sabihin. I want to take this opportunity to call our Catholic brothers and sisters na nag-reason out na ayoko nang sumunod sa simbahan kasi namumuliti ka. Hindi po. Ang simbahan po ay nagsasalita based on the social teachings of God. Social teachings po ng Panginoon ang usapan natin dito, yung pagpatay, yung sa abortion, yung sa divorce. Those are things na importante sa simbahan. Kaya ang simbahan po nagsasalita patungkol sa mga bagay nito kasi ang simbahan ay katawan ni Kristo. So kung ano po yung ginagawa ni Kristo ay ginagawa din po ng simbahan. Brother, kunin ko lang yung charger ng laptop ko. Malulobot na ako, bro. Tuloy mo na, bro. Okay, so, ayan, no. So, babasahin natin yung ibang comments dito sa ating page, no. Merong conversation si Sister Sheila at saka si Sister Repos Esrun, no, about the candidate, no. Ayan, so, abang nagkakaroon kayo ng girl talk, ayan, so gusto ko munang hingin ang atensyon ng bawat isa na ako, no, as sa Catholic, gawin natin kung yung tinuturo ng ating, no, kasi katulad niyan, yung ating ay deboto tayo ng mahal na Birhen, tapos tayo ay bumoboto doon sa abortion, ba? So, how about isipin mo, no, ano sasabihin ni Mama Mary na ako yung ina, no, ako ay anak ng isang lalaki, no, hindi ko pina-abort eh. Diba? Hindi ko pina-abort. O, if you are a good Catholic, kaya papabor sa abortion eh. Nasabihin mo na it is her body. It depends on her. No? It is her body. Wala kang pakialam doon. It is her body. No. Sabi ng Bible, no? It enlightens me yung nabasa sa Bible nung nag-Bible cutting ako. Sabi doon, you are the temple of the Holy Spirit. Amen. See, you are the temple of the Holy Spirit of God. Then, sabihin mo na, you abort the baby because it is her body, it is her decision. No, it's God's decision because He owns it. Sabi niya, di ba, Acts chapter 20, verse 20, binili na kayo ng dugo ng kanyang anak. So, pag ibig sabihin, hindi na tayo pag-aari. Amen. We are already God's possession. So, dahil tayo ay pag-aari ng Diyos at total siya din naman yung author ng buhay natin, tama lang po, brothers and sisters, na we honor life, that we give importance to life. Hindi ka, para sa akin kasi, brother, hindi naman importante itong usapan natin kasi pagsunod eh. So, we have to leave politicians for the sake of the church. Ito totoong stand ko kasi coming from gantong politician na lalaki, napunta ako dun sa politician na babae. Bakit? Hindi dahil sa gusto ko hindi dahil sa gusto ko siya, kundi dahil ang pinaka main reason yung Catholic identity ko. Ano ba yung Catholic identity ko? I based it on the social teachings of the church. No to death penalty, no to same-sex marriage, no to ganito, no to ganyan. Binoboto ko ba siya dahil siya yung babae? No, hindi. Wala naman akong pakialam dun eh. Hindi naman ako magkakaroon ng bahagi sa sahod niya. Nanalo siya. Basta ako, dun lang ako sa tatayo, titindig, sa kaparehong tindig ng simbahan. Kumbaga, this is more on your Catholic identity eh. Kaya ang tawag ko dun, Catholic vote. Nag-post ako ng Catholic vote. A Catholic vote means mayroon kang checklist eh. Ano ba yung tindig ng simbahan sa death penalty? No. Ano ba siya? No siya. So, okay to. No siya dito, pero yes siya dito. Hindi. So, dapat dun magsastop. Abortion. So, dapat yung checklist natin bilang mga Katoliko, especially dun sa 4 social teachings ng simbahan,
dapat hindi pwede, dapat dito ako sa kanya, bahala na yung simbahan. No, we are Catholics. So dapat we stand for the church. Di ba mahilig tayo magsabi ng I stand for the church. Pro Deo, for God and for the church. Pro Deo et Iglesia. Oh, di ba? And then might as well let us stand for the church. Totohanin natin yung pag-stand sa church. At ano ba yung stand ng church? Simple lang po, brothers and sisters. No sa apat. No sa apat. Ngayon, baka sabihin na, so sinong gusto niyo sabihin? Si ganito yung babae? Hindi. Kasi meron din pong isang lalaki na no din yung... Ako hindi babae. Ano ba yan? Merong isang kandidato, merong dalawang kandidato doon sa 5 presidentiables na parehong no silang lahat sa 4 social teachings ng simbahan. Kaya doon ako nagbe-base sa dalawang yon. Pero kumbaga yun pagpipilian mo kasi based on the social teachings. Pero again, wala pong block voting ang simbahang Katoliko. At saka yung mga ang mga nagsasabi po na namumuliti kayong mga pare, hindi po tama yun, brothers. Kasi kami ni Brother Denmar, sinasabi niya, huwag kang buboto sa magnanakaw, huwag kang buboto sa sinungaling. Hindi po siya namumuliti. Wala naman ako binanggit. Pag sinabi mong, kanina talaga namuliti ka kami na sinabi namin huwag iboto si Marcoleta kasi halata naman talagang gusto niyang bastusin yung pananampalataya natin. Pero ang binanggit naman namin ng pangalan, dahil sa simbahang Katoliko, it's because for the love of God. Dati, nung tumakbo si Pac, si Pac, si appointed son of God. Kilala niyo na, tumakbo dati 'yon, di ba? Tumakbo dati 'yon. Hindi pa kami ni Brother Justin sa politics, pero kung buhay na kami noon, nung time na tumakbo siya noon, hindi nagsalita din kami. Di ba? Amen. Amen. So, yun yung kung basta ang palagi lang natin gawin, let's pray and let's follow the church. Yun lang naman palagi yung tindigan natin kung saan nakatindig ang simbahan. Hindi pwede kasi kapag sinabi kasi natin when we stand with the church, it means we stand with Christ as well. So parang kapag sinunod natin yung simbahan, sumusunod tayo kay Kristo. Kasi si Kristo yung ulo, ang katawan niya, yung simbahan yung kanyang katawan. Hindi tayo sa chapter 10 verse 16, if the people listens to you, they listens to me. So, kung nakikinig sa simbahan, nakikinig din sa Panginoon sa Kristo. Biblical yan. It's all biblical, no? So, sabi nga natin, pinag-uusapan natin dito, the church, the Bible, and morality, no? Amen. So, this all boils down to perseverance in following. Yung pag-i-exert ng effort para sumunod kay Kristo. Ang hirap. Kaya nga sabi ng pari kanina, di ba? Oo. Kaya nga kanina, habang binabasa yung gospel, napatanong ako eh. Pag ako kaya tinanong ako ni Lord, ano ba ang kaya mong iwan para sa akin? Pag sinabi kaya ni Lord na, iwanan mo nga yung lahat, ang dalhin mo lang, damit mo lang. So, kaya sabi ko sa isip ko, parang di ko yata kaya. Lord, baka pwede namang dalhin ko yung phone ko. So, parang nandun yung pagiging materialistic mo na bakit mo kailangan dalhin yung phone? Yung sabi ko nga, wala kang ibang dadalhin kundi damit mo lang at saka sarili mo. So, parang ang hirap. Doon pa lang sa nilalagay ko yung sitwasyon ko, sa pagsunod, it's already difficult. Pero kapag nasunod natin, rewarding experience yun para sa atin, brothers. Kaya, at saka, maalala mo, may admins tayo na pumasok ng seminary, no? So, Amen. Ang hirap in their part, pasok sila ng seminary. They left everything dito sa labas. Talagang, kung ikaw mapalayo ka sa pamilya mo ng hindi lang ilang araw, linggo, buwan, taon, malayo ka. Yeah? Actually, kaya hindi ako naging pare brother dahil dun eh. Hindi mo kaya i-left, no? Oo, hindi ko kayang iwanan eh. Pero ako kasi dati, nung meron kasing benefactor na dapat, 20 years old pa lang ako noon. So, meron na dapat benefactor na magkakapag-aral na ako ng priesthood. Nandun yung human worry ko na sa akin umaasa yung parents ko eh. So, parang paano sila kapag pumasok ako sa priesthood? Alam naman natin ang priesthood, it will take you years.
Mm. It will take you years, hindi lang 4, hindi lang 5, hindi lang 6, 7, 10 to 12 years, di ba? So, Mm. for that 12 years, ayokong magutom na yung nasa hustong gulang na ako, kailangan ko na magtrabaho para sa parents ko. Nandun yung human worry ko. Pero alam ko din sa sarili ko na kapag nandun naman ako, God will make a way Kasi alam niya na sinunod ko siya. Pero mahirap din yung part na wala Kasi even Being Saint practical, Peter, bro. Practical. Being practical, yung iniisip mo. Tsaka si Saint Peter, 'di ba? Kasama niya si Lord pero dumating yung point na natakot siya nung napansin niya nakakapaglakad na siya sa tubig, bigla siyang nawalan ng faith, 'di ba? So how much more tayo na hindi natin nakakasama yung Panginoon. Nung nawala na si Jesus, si Saint Peter, no? Gusto niya nang bumalik sa pangingisda na lang. Ano sabi ng Panginoon? Simon, iniibig mo baga ako? Sabi niya, oo, Panginoon, iniibig kita. Di ba 3 beses siya tinanong, nalungkot siya. No? Sabi niya, pakanin mo ang aking mga tupa. Aalagaan mo ang aking mga tupa. Yun ang gusto ng Panginoon, even though maiwan mo yung dapat iwanan, isipin mo na yun ay paglilingkod sa Panginoon. Yun ang gusto niya No? Amen. Kaya yung mga seminarians actually na lumalabas. Ito bilang advice sa atin bilang Catholics, no? Pag may lumalabas sa seminarians, don't judge them, no? Kasi they left everything, no? Hindi natin alam yung reason behind bakit sila lumabas, no? So don't judge them kasi they give everything just to follow Christ, no? Binigay nila lahat. But until such time nandoon, merong reason lang na kaya sila lumabas. Hindi naman natin alam kung ano. Pero they left everything. We appreciate what they did. So don't judge them na para bang lumabas yan kasi dahil sa babae. Lumabas yan kasi ganito. No? So don't Diba judge kasi nga, them. sabi nga nila, ang trabaho ng mga marites pag may seminaryo na lumabas, 2 lang yun. It's either nakabuntis or bakla. Diba? Ganun yung sukatan ng mundo, ganun yung standard ng mundo. So, pero hindi dapat natin tularan. Hindi rin madali yung pinagdadaanan ng mga seminarista dahil kahit pala phone, meron silang limited lahat, brother. Kaya, di ba kasi nga sa CF Defense, may mga admins tayo. Ilan ba ang CF Defense admins natin na nasa seminary? 4. Alam ko, 4 or 4 or 5. Then isipin mo dahil sa politics, magsasalita tayo sa mga kaparian. Alam niyo ko yung hirap na dinaanan ng pare bago siya maging pare. No, they left everything. No? As long as hindi nangangampanya yung pare sa homily, as long as hindi binabanggit yung kandidato, okay lang po yun. Kapag sinabi ng pare na huwag buboto sa magnanakaw, hindi ho pamumulitika yun. It talks about the social teachings of the church and of Christ. Ang totoong pamumulitika pag sinabi siguro ng pare na, oy, ngayong darating na eleksyon, iboto natin si Pedro dahil tumatapo pagkapangulo. Yung ganon. Kapag may mismong binanggit na pangalan, that's the time na dapat nating i-concern yun. Father, hindi naman po tayo pare-pareho na binoboto. Bakit po ninyong kinakampanya? Kasi the Holy Mass is all about Christ. It's all about the Eucharist. It's not the best time for us alam mo, bro, may na-experience ako ganyan pinagsabihan ko yung mismong parish priest. Although, sa akin sa loob ko, kasi I attended that mass kasi that is a coronation of the Blessed Virgin Mary. No, nandun ako. Wala pang blessing, bro. Wala pang blessing. Kumbaga yung final blessing hindi pa nabibigay No? Then, nandun yung priest, nagpapasalamat sa counselor, nagpasalamat sa congressman, nagpasalamat sa mayor, nagpasalamat sa kapitan. Sabi ko, ibigay nyo muna yung blessings bago kayo magpasalamat ng ganito, ng ganyan. Bigyan nyo muna yung blessings kasi hindi pa tapos yung misa, kakatapos pa lang ng komunyon, ang dami nyo nang sinasabi tungkol sa politiko. Kesyo daw kasi si kapitan, ganito, ganyan. Pinagsabihan ko yung parish priest, nilapitan ko after the mass. Sabi ko, Father, parang inappropriate po yung ginawa natin. Dapat po doon na lang sa announcement ninyo. Kasi di ba sa misa, di ba may announcement after the mass? Dapat sa announcement na lang ninyo sinabi. Di ba? Yung ganun ba, kung ganun ang pasok ng politika sa simbahan, dapat tayo magalit.
Pero kung hindi naman binabanggit sa misa, huwag mo magagalit. Amen. Ako nga, di ba, nakwento ko nga sa inyo, nung December, nagsimba ako sa Santo Niño de Congreso Parish sa Caloocan. Nagulat ako, kumakanta yung pare within the mass. Wala pang final blessings, ha? Kumakanta ng Santa Claus is coming. Santa Claus, we know that Santa Claus is a Protestant version. Tapos, narinig ko din, kumanta din siya ng Pasko na Sinta ko. Parang naging entertainment yung banal na doon ako nalungkot na parang doon ko na-gets yung point kung bakit may mga tao na ayaw ng Novus Ordo Mass. Pero again, brothers and sisters, ang mga gantong kamalian, sacrilegious acts, ay hindi po dapat isisi sa Novus Ordo. Dapat isisi yun sa tao, hindi po sa Novus Ordo. So, ako nag-PM talaga ako sa pare. Sabi ko, Father, pero hindi nag-reply yung pare. Nag-sin lang siya. Sabi ko, Father, may concern lang po ako. Nung December po kasi, nung December 24, nagsimba po ako. Kumanta po kayo ng Santa Claus is coming to town, tsaka yung Pasko na Sinta ko within the Mass. Sabi ko, hindi po ba dapat inappropriate yung kasi unang-una, Santa Claus is not a Catholic teaching. And then pangalawa, Pasko na Sinta ko is not a church song, hindi siya kasimbahan. It's a love song. So, ay, hindi siya nag-sin. Pero parang ang Pasko na Sinta ko kasi binago niya yung lyrics eh. Parang pinupoint niya dun sa lyrics na basta may lyrics doon na parang kung mawawala ka kung mawawala kayo mga parishioners sa piling ng simbahan. Though binago niya yung lyrics naman. Kung mawawala kayong mga parishioner, parang ganoon yung lyrics eh. Kung mawawala mga parishioners sa piling ng simbahan, sa piling ng Santo Niño de Congreso Parish. Yun. Pero parang wala sa akin inappropriate pa rin eh. Oo. Lalo na yung Santa Claus is coming to town. Napagano na lang ako, hindi ko lang masabi sa pamangkin ko kasi hindi pa naman niya maiintindihan yun eh. Pero napagano ako, sabi ko, bakit kailangan kantahin yan? Nakikinig ako, nalulungkot ako na nakikinig, sabi ko, sobrang mali. Hindi naman sa nagmamagaling tayo sa mga pari na yun, pero alam kasi natin na yung tama. Tsaka kanina nga, yung nagsimba ako eh. Yung sa ama namin, yung mga tao nakaganon. Siguro yung mga tao nakaganon ako lang, tsaka yung sakristan, tsaka yung lector na nakaganon lang, sabi ko, bakit hanggang ngayon ganun pa rin yung ginagawa nila, ginagaya nila yung pare. Sabi ko nga sa brother kanina, brother, bakit sabi ko, bakit kaya yung mga tao ganun sa Our Father? Di ba dapat sa pari lang yung ganito, tapos sa atin yung ganito? Kaya sabi niya, hindi ko nga alam, brother, bakit ganyan eh. Alam mo, isa lang ang lesson din eh. Kaya tayo nagkaka-COVID. Kasi hawak tayo ng hawak. Hawak tayo ng hawak sa ganun. No? Tigilan nyo na yung pagkakaganon sa Our Father. Ganyan palagi yung orange posture. Sabi ko nga siguro, kaya nga kanina bro, ako na lang yung nahihiya eh. Habang nakatingin ako sa paligid mo kumakanta, para ng parang siguro kung nakikita ko ng ibang tao, sinasabi siguro, weirdo naman ito, nakikigaya sa pare, ay nakikigaya doon sa mga nasa taas yung sakristan, tsaka yung lector. Sabi ko, yun ang iniisip ko, sabi ko, siguro iniisip nila mali ako. Pero hindi nila alam na ako lang yung natatanging tama dito sa nagsisimba, yung regular na church attendee na nakaganon. So sabi ko, basta binilang ko eh. Nakikita ko yung dalawang sakristan, yung isang lector, tsaka ako lang yung nakaganon. Samantalang lahat ng nagsisimba nakaganon. So lahat sila pare. Lahat sila pare. Hindi, pero next time, kahit sa Apollo session, itopic nga natin yan, yung tamang Catholic position sa praying. Nga natin, kasi bagong topic yun eh. No? Kasi alam mo bro, ito lang eh, aminin natin. Diyan nga sa verses, sa gospel natin yun, di ba? May humility. No, so, we humbled ourselves na sabihin na natin, hindi ang simbahan nagkulang. Ang tao ang nagkulang na aralan yung mga kapwa nating Katoliko na imbis na nakaganon, kahit ako eh. No? Sa buong misa, nakaganon ako. Para ako sa Kristo. Kahit doon sa Our Father, so, hanggang matapos, nakaganon ako. Kasi, yun naman talaga ang tama. No? Yung minuminuto, pag nagaganon yung pare, gagaya ka. Pag nakaganon, gagaya ka pa rin. Ay, kulang na lang, kumuha ka ng ostya, tsaka ng gayahin mo pa rin eh.
Pero ano kaya yung origin nun, brother? No? Kanina tinatanong ko din eh. Ano kaya yung Oo. naging origin? Bakit nagaya na nung mga mass goers yung ganun? Yung ganun ng pare instead na ganun dapat. Hindi ko nga alam kung saan ang galing yun. I-research natin yung tradisyon na yun, kung saan nanggaling yun. Hmm. Ngayon, pag-usapan natin sa Apollo session, maganda yan bro. Next Next week. week, no, pag-usapan natin yung mga wrong practices. Halimbawa, yung nakaganon, di ba? Sa Our Father. May mga mali kasing kinagagawin tayong mga Katoliko. Kaya minsan, katulad niyan, yung sa Black Nazarene, di ba? Last time, sinabi ko sa iyo, yung sa Black Nazarene, no, yung halos mapapakamatay ka, isang beses ka nang pumunta ng Quiapo, hindi deboto tawag doon. Hindi ang deboto, kumikilala ng patron. Hindi yung isang beses ka lang pupunta kasi gusto mong gumaling. Walang paniniwalang ganon. Katulad yan, darating na naman ang Valentine's. Ang Valentine's, wag niyo hong ibahin ang tema. Yan ho ay kapistahan ni San Valentino. Hindi ho landian. Hindi po landian yan. Hindi magsisipa. Alam mo ngayong February 13 kasi is linggo. So tanda natin ang dami magdi-date. Gagawin na naman dating page yung simbahan kasi magjojowa sila. Valentine's Day is not about landian. It's all about Saint Valentine. Saint Valentine, yun po yung kapistahan niya, yung February. Saint Valentine actually tumutulong siya sa mag-asawa, sa mga pamilya, no? Ito, yung origin ng paglalandian na yan, galing yan kay Cupid. Roman pagan god yan eh. Amen. Si Cupido. Mas kilala nga si Cupido kaysa kay Saint Valentine eh, di ba? Parang parang Saint Nicholas and Santa Claus. Mas kilala si Santa Claus kaysa kay Saint Nicholas. Kawawa naman si Saint Nicholas, siya talaga yung pinagayaan kay kung sino pa yung, alam mo yung fake. Si Santa Claus yung fake eh, pero siya pa yung mas sikat. Kagaya ng kay Saint Valentine, mas sikat pa si Cupido. Mas naniniwala, pinana ako ni Cupido eh. Naku, ang lalandi nyo. Di ba? So parang, Cupid is not a Catholic teaching. Santa Claus is not a Catholic teaching. Tama yun, brother. Yung pag-usapan natin next week ay Saint Valentine, yung kapistahan ni Saint Valentine kasi February 13. And then, tsaka yung mga wrong practices na ginagawa. Pero ito kung maglalandian kami mga apologists, maninigurado na kami as a brotherly advice, no? Gamit ang protection para wag nang bagaman sabihin natin may nabasa kayo sa news na gumagawa na ng HIV vaccine. Okay, magtiwala doon, no? Use protection pa rin. Kahit na nabasa nyo yun, no? So use protection pa rin kung may landiang magaganap, no? Kasi hindi naman natin maiwasan yan, no? So ayan. So ayan yung ating tatalakay next week, no? Amen. So, yun. Nasabi na namin yung mga gusto naming sabihin. So, isa-summarize lang namin yung gospel natin ngayon is all about perseverance in following for the work of God. So again, hindi po natin kailangan yung maraming likes at maraming shares. Hindi po natin kailangan na huminto kung iilan lang ang nakaka-appreciate sa ginagawa natin. We need to keep going not for those who don't like us, but for those few people who follow us. Kasi hindi natin sinisik yung approval ng tao, but rather the approval of God. Yun po yung dapat natin. As long as meron kaming 5 viewers, as long as meron kaming 3 viewers ni Brother Denmark na nanonood sa amin every Sunday, that's already a blessing from God. Amen. Pinadala kayo sa amin ni Lord para may manood sa amin. So, hindi kailangan ng kung ilan yung number ng audience. It's all about parang us sharing our reflection about the words of God. Hindi po homily kasi hindi kami mga pare. And at the same time, interacting with our audience virtually. So, yun po yung mahalaga sa amin. As long as mayroong mga 5 CF Defense na gustong sumunod sa amin, gustong makinig sa amin, makinig sa aming sinasabi about God, well, we will keep
doing this. So next week po, ang session about Saint Valentine and also yung mga wrong practices na nakikita natin sa mga Katoliko. So abangan po natin yan next Sunday para may matutunan din tayo. Alam ko bro, madaming matututo. Siguro brother, next week i-eksakto natin ng 9. Promise yan. I-9 talaga natin para mas marami makapanood. Especially dun sa yung ganun, sa Our Father. Kasi hindi, rampant eh. Ang daming nagaganyan sa simbahan. Ang daming nakaganon. Oo, ang dami talagang nakakahawan tayo ng COVID kasi patong-patong kami natin eh. Huwag galing ganun. No? Kaya, alam nyo kaya pinagbabawal ng government yung pag-open ng simbahan dahil sa ganun. Kasi naghahawak-hawak tayo eh. Ayaw nila ng ganun. No? Kaya tigilan nyo na yan. No? Ayun, kidding aside. No? So, Brother Jess, ito yung aking, yung aking parting words. No? So, totoo lang. Ito, no, ayun nga, no, sa CF Defense, mag-ilang years na since 2018, mag-4, I think, sa June. Mag-4 na siya. So, we continue, no? Hindi lang kumukunti yung mga nanonood, kumukunti man yung admins, nandito pa rin kami, no? So, going strong pa rin naman yan. And I know the Lord will provide, no? Amen. And, yun, no? So, maraming salamat sa panonood ninyo sa amin ngayong pang ilang episode na to ng Faith and the Spirituality. Pang-8 na. O, pang-8. No, pang-8 episode since we started this last year. Pang-8 episode na ito. So, maraming salamat We started last December yata, brother, no? 2022. Oo. 2021, sorry. Oo. So, we thank you for your support dito sa aming bagong segment na hindi puro apologetics, no? Kasi pagka inisip namin ni Brother Just, kung hindi apologetics, walang manonood. Pero we trust God now na He will provide us na may makikinig pa rin sa amin, may manonood sa amin. Kahit 3, 5 pa yan, may makikinig sa amin. So kauli-uli mga kapatid, no, ako bilang part ng SEPLAM, ang page natin naka-angkla sa SPMS, no? So yung programa nila itanong sa Katoliko tuwing Sabado yan ng gabi, no, siguro mga 9 to 10 or onwards yung kanilang program. So ako as part of SEPLAM, no, kung gusto niyo matuto ng doktrina ng Katoliko, willing kayong umattend ng formation, ng seminar, no, yun ay libre at pwede kayong makinig para kayo ay matuto kung may time kayo, no. So, approach nyo ako kung gusto niyo sumali, and then yung aking YouTube channel, no, hindi man natin gustong palaguin yun, pero dahil may layunin tayo, kaya naisa palaguin. Yung ang channel ko ay Brother Denmar Santiago TV Official. Sa YouTube na makikita ninyo yan, paki-subscribe lamang mo yan. Kasi pag umabot tayo sa 1K, yung, kung ano man yung ma-monetize natin sa channel, ibibigay natin sa Tulay ng Kabataan Incorporated or yung TNK, no, sa Diliman, isang Catholic Catholic institution na tumutulong sa mga kabataan na walang magulang, no, yung mga batang lansangan kinukuha nila para pag-aralin, bigyan ng tahanan, bigyan ng magulang. So, binisita natin sila last 2 years ago. No, kasama ko si Brother Marlo. Si Brother Marlo, di ba, nasa TLF siya. So, kilala niyo siya, no? So, nandun siya. Oo. Si Marlo Sagarino, no? Oh. Okay. Oo. Oo, si Brother Marlo, no? Okay, kasama ko siya doon, no? Social worker siya doon. So, nakita na pala kayo nun, Brother Marlo. Oo. So, siya yung ating magiging benefactor sa kanyang foundation, yung foundation kung saan siya nag-work. Yung magiging benefactor natin, bibigyan natin ng makakalap natin na ano sa YouTube kung tayo ay ma-monetize. No? Kaya tulungan ninyo ako dyan. And then lastly, no, bukas, para sa mga nag-aabang, siyempre dahil tayo, marami naghahamon. Ang dami. So, eto, no, 7:30 bukas or 7, mag-attend kayo sa Debaters Convention. May debate kami ng isang pastor ng End Time Believers Church, no, ang kanyang patutunayan, no, ang pangalan ng Ama ay Jesus. Yan. So abangan niyo yan sa Debaters Convention alas 7 ng gabi. So maraming salamat at pagpalain kayo ng Panginoon.
at kayo iiwanan ko ng mga salita ko dati sa kabilang istasyon na sinasabi ko na lahat ng kapurihan at karangalan ay tanging kay Hesukristo lamang. Amen. Ako naman po, yung palagi kong sinasabi dito na tagline, stay cute, Catholic until the end, and have the pogi presence of God inside. Good evening, brothers and sisters. Good morning na pala. So maraming salamat po sa mga nanood. I hope you will be blessed by God. Thank you po for watching us. Thank you for allowing us to share our knowledge about the Word of God. So maraming salamat po ulit, brothers and sisters at mga ka-CF Defense. Magandang gabi po.